Ayan, so welcome back po dito sa Denrica, Doy TV Sports. Well, fast forward na po tayo, ha? Pag-usapan na po natin ang makakalaban ng Ginebra next game, okay? Yan po yung Converge. Naabangan po natin yan. At yung condition po nila Stephen Holt at ni Japet Aguilar. And of course, ang mga pa-shoutout, okay? So, mabilis lang po ito, hopefully, no? Okay, mag-subscribe na po kayo, guys, kung nagugustuhan nyo lamang po ang ating mga pinag-uusapan dito, ating mga komentaryo at ilan sa mga balita, okay? So, yun na nga po. Gusto ko na po kagad pag-usapan ito na bakbakang Ginebra at ng ito pong Converge. Kasi nga, kanina nga, sobrang panalo, no? I mean, ano na po, expected naman po yan against Terra Firma, no? At yung score ni Brownlee, 49 points. Kasi nga po, malam niya naman po yung bantay. Maging totoo po tayo. Ako yung Barangay Ginebra, alam niyo yan. Pero yung bantay po kanina, talagang i-scorean ka ng, ng ganyang kalaking puntos kung ganyan. Hindi po ganyan ang depensa ng Eastern at ng TNT, okay, kay Justin. Kaya, well, masaya ako sa pagkapanalo, pero that is a easy win, guys, no? Magtapatan tayo dyan, okay? So, yun na nga po, kaya gusto ko na pag-usapan ng Converge, dahil hindi po bihira ito, okay? Dahil alam naman po natin, galing lang din sila sa panalo, at nakita natin dyan na mga talagang malulupit na player, katulad nga nito ni Stockton at ni Heading, na gumaganda po ang performance, of course. At ito nga pong rising star, Nax, ang first first overall pick, no, na si Justin Baltasar. Kaya nga sa content natin dyan, lalabas na ba ang laro? Okay, may sinabi pala dyan si Arwin Santos, nakala ko naman joke lang, kala ko naman fake news, pero yun nga, tinignan natin, nabasa natin, hindi pala, no? So yun pala yung kanyang panayam dito kay Snow Badwa. At ang sinasabi niya nga, magkaiba talaga ang PBA at MPBL. Well, alam naman po nating lahat yan, na mataas nga naman po talaga ang level dyan sa PBA. Okay, hindi porket MVP ka dyan, kayang-kaya mong gawin. Kailangan niya pa rin ni Balti na mag-adjust, okay? So, talking about this game, alam niyo po, malaking player si Balti at mabilis kumilos. Okay? Yung galaw niya kanina reminds me of Jun Limpot, no? Dati rin kabarangay. Sabi ni Arwin, dapat ka mag-role player muna. So, ganun po talaga dapat magsisimula muna siya, no? At tiwala po si Arwin, nalalabas ang laro niyan, okay? Tiwala lang sa sarili niya, okay? Kasi nga yung management, may tiwala sa kanya, inantay nga siya, di ba? Ngayon, pinagkukumpara siya kay Eman at kay Adukol. Sabi niya, hindi. Well, pag-usapan natin mabilis lang si Adukol. Parang si Balti po talaga yan na inabangan ng lahat. Pero yung expectation po masyadong mataas, hindi po inabot, no? Pero ito pong si Eman, unfair po kasi sa San Miguel halos hindi nga po pinapalaro yan Yung napunta na San Miguel ng Alaska, di ba, na trade sa Alaska, parang ganun din yung nangyari. So wala pong playing time. Para sa akin, wala pong playing time si Eman. Pero may laro sana si Eman, no? May galaw sana si Eman, pero hindi po na-maximize. Sayang, 6'9 pa naman yan, no? Pero yun lang naman ang kailangan po ng player, Yung tignan nyo si Arvin Tolentino, di po ba? So yan lang po ang kailangan ng mga player, playing time. So sa tingin ko po unfair kay Eman yun, kasi nga yung di naman po ganun kalaki yung playing minutes niya. Ngayon kay Balti na nililimitahan pa, siguro dapat po dagdagan na ang playing time niyan. Siguro dapat first 5 na yan para ma-maximize na po talaga yung capability niya. No? Kasi naman ang player naman kahit saan naglalaro yan Kahit kailan naman, di ba? So tama na yung nagdadahilan daw po. Legit pala yon, napagod. Kala ko naman din, joke lang din yon. Alam niyo naman po kasi ako, hindi ako mapagpaniwala, no? So, napagod. So, imbis daw po na magdahilan, magsipag daw po, no? Talagang dapat, mag-double effort siya. Kasi nga, di ba, kung ano yung ginawa niya sa MPBL, dapat doblehin niya sa PBA. Yan po yung advice ni Arwin Santos. Okay, maganda pong advice dahil naglaro siya sa 2 liga na yan. At prangka po, at naka-teammate niya yan, Diyan sa Pampanga. Okay? So ako naman po, hindi ko binabash si Balti. Kaya nga po I suggest, damihan na po ang playing minutes niyan. Ngayon, match-upan po natin against Ginebra. Magbabanggaan po sila ni Troy Rosario na pag-uusapan natin sa susunod na content. Okay? Kasi nga po, pag-usapan na natin itong injury ni Japet Aguilar at neto ni Stephen Holt. Bali,
sabi nga po ni Coach Tim Cone, ito po shoutout muna kay Lope Bucalos, no? Na nagtatanong po ng injury update po kina Japet at Holt. Well, sabi nga po ni he hope, no, na makalaro sila, 'di ba? Pero hindi po sigurado kasi nga po si Japet mag-MRI pa, 'di po ba? At tignan ngayon, puro pa lang, assessment pa lang. Wala pa pong 100%, no? So hindi pa po talaga alam ang sitwasyon. So they say they hope na makalaro this coming laban nila against Converge. At sa sa 25. Sabado po 'yan at 25, no? Laban naman po nila against Magnolia, okay? So 'yan po ang update sa ngayon. Hindi pa po sigurado, no? So once na lumabas na po, ngayon dapat, 'di ba, meron na dapat result 'yan. Pero I predict, no, hindi po nila ilalabas 'yan again kasi nga po ano po 'yan, magiging tawag dito, baka makaapekto po, no, sa moral, okay, at sa diskartihan. So kung ano man 'yan, mukha naman pong hindi serious kay Holt dahil sabi nga po ni Coach Tim Cone mukha namang okay si Holt. Di po ba? Si Japet yung medyo concerned, no? Pero sa pagkakabanggit niya na hopefully, di ba nga, by Sabado or sa next game which is on 25, magamit na sila. Dahil kailangan po sila against Converge dahil nga po magaling pong import at malaki, no? Bagamat ito na nga, si Adamos medyo okay Yan ang sinasabi natin playing time, okay? Playing time pa. So may pagkakataon pa si Adamos bago po bumalik si Go at si Malonzo na sigurado na po next year, no? Maglalaro na. Hindi po matagal yung next year Linggo na lang po. Sa na lang po, January, no? Next month na po 'yon. At babalik na po sila. Shoutout po ulit, okay? Dito kay Lope Bucalos na nagko-congrats at masarap ang tulog, no? Congrats po sa inyo. At ito po si Freddy Gonzales na may mahabang komento. Ayan. Mababa nga pa nga ginawa ni Brownlee. Nakaplano na sa swapa. Kasi Terapima ang kalaban. Open ang laro niya. Wala si Holt at si Japet. Injury. Mga tamang hinala comment pala to, sir. Well, para po sa akin, mas maigip, alam na po talaga natin na hindi na palalaroin si Japet dan, expected na natin. No? At yung si Holt, hindi na po ako na-sorpresa din na hindi na nilaro. Kasi kaya naman po talaga. Kaya nga sabi ko kanina sa content ko, di ba? Dapat ang Terapirma po ibenta na yan. No, dapat kumbinsihin na po ng PBA na ibenta na nila ang franchise nila. Dahil wala pong plano, no? Pero yun nung pinaperma si, tag dito, they let Heading go. Kung may plano po sila, di sana hinawakan nila si Heading. Di po ba? At hindi sila kumuha ng mga player na hindi naman po pala magagamit. So wala pong plano yan, yung Terapirma na yan para sa akin, sa base po sa kanilang ginagawa ngayon. Wala pa po silang panalo, di po ba? So, mukhang ang plano lang niyan, kumuha ng player, no, at i-trade na naman nila. At ano kayang iba pang kapalit niyan, no? I'm curious, no? Nagtatanong po ako, Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong tirahin ang mga teams like Ginebra, San Miguel. Pagpokusan po natin yung mga player na nagbibigay, no, ng mga player sa kanila. Sila po dapat ang targetin natin ng kritisismo. No? Baka nga naman ba't hindi na lang kaya ang Robinson pumasok, no? Total naman mukhang mahilig sa sports ang mga nakita ko kasi nakasupport sila sa UP, no? Baka lang, no? Kesa po o kaya yung napabalitang gustong pumasok sa PBA, baka po talagang gustong manalo niyan. So yon ang ating pong naging topic ngayon, okay? So once na maka-check po ulit ako ng mga legit source about Holt at ito pong si Japet, ipagbibigay alam ko po kagad sa inyo, okay? Shoutout po ulit kay Wilfredo Bautista, okay? Na nagpapa-shoutout, okay? At maraming salamat po sa patuloy na pagda-like nyo po, no? Kay Segundo Aurelio, no? Nagpapa-shoutout from Quezon, Butuan, Bohol, ayan. Kay Felix, no, na nag-morning at Christmas pa-jacket daw po.
Ganun din po dito kay Minerva Java po na lagi pong nandito. Salamat po na nagko-congrats din sa Barangay Ginebra, no? Partida pa nga yan, ha? Kulang pa Ginebra. It's a good time for them to rest their players, no? Okay, Elmer Magallanes, pag therapy mga kalaban, lista mo na agad, matik yan. Tama po yan, parang ano yan eh. Bonus stage yan eh, no? Kung naglalaro kayo ng video game, ito, bonus stage na to. No? Kaya siguro si Stan Hardinger nawala ng gana, no? Siguro feeling niya para lang naman tayong ano dito, panabla. So yan po ang ating pagtitripan dito sa channel natin, ha. Etong mga fake news vloggers at yung mga team na ayaw manalo, na tila walang plano, ha, na diyan sa PBA, dahil panira po ng liga yung mga ganyang klase ng kupunan, no. Ito po si Nestor Binarao. Pinahinga lang si boss, si Aguilar at si Holt. Kasi yaka naman terapirma. Nga po wala po kasing yan, walang sino lang ba umi-score sa kanila, si Romeo. Hindi natin alam, baka di na maglaro yan. Baka mag-retire na yan. O baka nga mag-MPBL na lang, no? Hindi natin alam, no? Okay, kay Gerald Castillo na sinasabi niya, January na daw po maglalaro yung dalawa, no? Yun na nga po kasi knee injury si Holt, no? Si Japet naman may groin na dadaan sa MRI. So, according daw po yan. Pero kanina po sa nabasa natin, no? Team Cone is hoping na next game or sa 25 makapaglaro po sila, no? Kailangan po yan dahil malakas din po yung mga kalaban. Hindi po kasing hina ng terafirma, no? So dapat po talaga, kung okay sila, no? Kung hindi naman, pwede naman pong asahan dyan si Brownlee ulit, no? Si Troy Rosario. Malakas pa rin naman po yung Ginebra kahit hindi maglaro silang dalawa. So I suggest, no? Pabayaan na lang po muna silang magpahinga. So yun lang po muna guys ang ating napag-usapan. At muli ako po yung nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, no? Dito lamang po sa DNV Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.